Makakausap po natin ngayon si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Kaugnay sa mga usapin tungkol kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Igan. Bagayin daw ng kontrareklamo si Vice President Sara Duterte sa mga pulis na nagreklamo rin sa kanya kaugnay sa komosyon nung Sabado sa Veterans Memorial Medical Center. Paano po paghahandaan nito ng PNP? Unang-una, Sir Igan, ay iintayin po natin na bigyan po tayo ng kopya ng reklamo po na ihahalin po ng ating Vice Presidente. At yan naman po ay bahagi ng due process na bibigyan din tayo ng pagkakataon na sagutin yung reklamong isinampa sa atin. In the same manner na sila rin naman po ay bibigyan din ng pagkakataon na sagutin din naman yung mga reklamong nauna na nating isinampa laban sa kanila. Nababanggit po na posibleng kaso ay kidnapping and robbery laban sa mga pulis. Well, yun ang ating sinasabi, Sir Igan, na antayin natin kung ano ba yung mga sinasabi nilang naging ground para sampahan ng kaso yung ating mga pulis sa kidnapping at robbery po. At sinasabi nga natin na yung ginawang aksyon ng pulis noong nakaraang Sabado ay bilang pagtugon sa request ng House of Representatives na ilipat si Aseka Laika from the House of Representatives Detention Facility papunta sana una doon sa Women's Correctional, but nabago po nga po ito nung hindi maging maganda yung pakiramdam ni Aseka Lopez at dadalhin sana siya sa Memorial Hospital. So on that aspect, kung yun ang sinasabi po nilang papasok sa kidnapping ay wala po tayong nakikitang kidnapping doon kung yung incident po na yun ang tinutukoy po nila. Batay po sa rules ng PNP, may mali po ba sa naging procedure ng ating mga pulis? Nabanggit yun na sumusunod lang sila dito sa utos ng Kamara. Well, sa party po ng PNP, Sir Igan, sa ngayon wala po tayo nakikita na ginawang violation ng ating mga pulis. Kagaya ng nasabi ko kanina, itong aksyon ng ating mga pulis ay bilang pagtugon doon sa written request ng House of Representatives na tulungan yung kanilang Legislative Security Bureau para i-implement po ang isang valid order issued by the House of Representatives. So, on that aspect po ay nandun naman po tayo sa pagtupad labang at pag-respond doon sa request po ng House of Representatives po. Opo. Yung 24 na pulis na papalit sa security detail ni BP Sara, tumanggi po si BP Sara na tatanggapin daw niya po ito. Wala po tayong magagawa dyan, Sir Igan. Prerogative po yun ng ating Vice Presidente. Kung matatandaan nyo rin po, yung ibinigay po natin na 31 na PNP personnel to complement po yung PPSPG nung nakaraang July ay pinanggihan din po ito at underutilized. But on the part of the PNP, yung ating pagpapadala po nung Martes po ng 25 PNP personnel ay bilang pagtugon din naman sa request po ng Armed Forces of the Philippines para magbigay po tayo ng tauhan to complement na po yung personnel po ng BPSPG. Opo. May alam po ba ang PNP na banta sa buhay ng vice-presidente natin dahil sabi niya kung hindi daw po alam ng PNP, incompetent daw kayo? Well, linawin natin yan na Sir Igan. Opo. Unang-una ay may binabanggit po yung ating Vice Presidente with due respect to her po. May sinasabi po siya ng mga documented threats. Ang sinasabi lang po natin, kung ito naman po ay dokumento, ay we are assuming as part of security protocol ay pinakating po ito sa Vice Presidential Security Protection Group na nasa ilalim naman ng Presidential Security Group. Opo. So as a matter of security protocol, ang umahandle po ng lahat po ng threat sa ating Presidente at Vice President ay yung Presidential Security Command. At ito Opo. namang command po na ito ang magbibigay ng utos sa mga security forces para tulungan po silang i-validate itong mga existing and credible threats po. So yun po yung stand po natin. But tanggap po natin na dahil siya po ay Vice President ay inherent po ang threats po sa kanya. But doon sa sinasabi niyang mga documented threats po, ayun po yung sinasabi po natin na wala pong information po ang PNP. But just the same, the PNP is ready to provide any assistance if requested po with respect to validation po of said threats po. Maraming salamat, PNP Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Magandang umaga po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.